The Lord Jesus Christ is always good, always loving, and always gracious in every way. Right now, turn with me to Revelation chapter 13. Tignan po natin, no? Tignan po natin mabuti at maigi, no? Sapagkat ako ay naniniwala po, approaching na po talaga ang second coming ni Lord Jesus Christ. Okay? At kung malapit na ang second coming, mas malapit na po ang rapture. I cannot say, nakikita ko na yung mga senyales, kaya malapit na ang rapture. No, I cannot say that. Because uulit-ulitin ko po sa mga videos natin dito, ulit-ulitin ko po uli ngayon, no? Wala pong senyales o signs ang rapture. Pero umuulan po sa second coming. Okay, tingnan po natin. Revelation chapter 13, no? Sa alin pong NKJV. Then I stood on the sand of the sea, and I saw a beast rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horns 10 crowns, and on his heads a blasphemous name. Now the beast which I saw was like a leopard. His feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him the power. Tignan niyo yan. The dragon gave him his power, his throne, and great authority. So may pinagmulan pala kay Satanas galing yon, no? Yung kanyang power, hindi kili-kili power, ha? His power, his throne, and great authority. Tapos susunod, and I saw one of his heads as if it had been mortally wounded rather, and his deadly wound was healed. Siya po pala ay nasugatan, at ang sabi ng Bible, ito ay gumaling. And all the world marveled and followed the beast. Okay. Ito po, yung mortally wounded, ito po ay ibig sabihin namatay siya. Pero after 3 days mabubuhay. He is mimicking the Lord Jesus in every way. Ginagaya ng Antikristo ang Panginoong Jesus in every way. Tingnan nyo, si Jesus ay isang Hudyo din siya. Okay? Hudyo po ang Antikristo. Sapagkat may sinabi si Jesus, dumating ako sa pangalan ng Ama, subalit ako ay nireject nyo. Ngunit kung may darating sa kanyang sariling pangalan, tatanggapin nyo. No, doon pa lang po makikita mo na yung hint ni Jesus na Hudyo ang Antikristo sapagkat yung konsepto ng pagka-Mesyas ay sa Hudyo lang po ina-apply. Okay? At tignan po ninyo yan. Yung mga Mesyas po, may mga naunang Mesyas na nagpanggap, di ba? Maliban dun sa mga iba pa mga bulaang propeta. Mga Hudyo rin po yun eh. Hindi po ba? So talagang nasa kalipulan po nila yung pagiging Mesyas, no? At ito po ay talagang sinabi ng Panginoon, kung darating siya, tatanggapin niyo siya. Ngunit ako na-reject niyo ang tunay na Mesyas. Nandun may hint po roon, the Antichrist would be a Jew. O ngayon, pag ito po, no? Ito po ay namatay, no? Ito po ay namatay, tapos after 3 days mabubuhay. Ito ang sabi ng Bible. So they worship the dragon who gave authority to the beast, and they worship the beast, saying, who is like the beast, who is able to make war with him. Okay? Dahil nasugatan siya, sabi ng Bible dito sa verse 3, it was healed and all the world marveled and followed the beast. Kaya winorship nila yung dragon, si Satanas yun, na nagbigay ng authority doon sa beast. Sabi nila, sino ang makakatulad sa halimaw? No? At sino ang makakalaban sa kanya? Wow. Ganun katindi ang paghanga sa kanya. And he was given a mouth speaking great things and blasphemies. And he was given authority to continue for 42 months. Ayun po yun. 42 months means 3.5 years. Magpapatuloy pa siya after ng pagkabuhay niya. Which many scholars believe si Satan na po talaga yung nabuhay doon, no? Sapagkat pangarap ni Satanas na siya ay masamba. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. All who dwell on the earth will worship him. Makinig pong bote.
whose names have not been written in the book of life of the Lamb, is slain from the foundation of the world. Yung mga tatanggap pala ng tatak ng halimaw, ito yung mga talagang ever since. Kasi malalim po ang Panginoong Hesus, malalim ang Diyos. So hindi natin alam kung bakit hindi sila pinili, no? Ba't hindi nakasulat ang pangalan nila? Malalim po yan. Huwag natin pakialaman yung mga bagay na para sa Diyos. Pero ang sabi lang po ng Bible dito, yung mga hindi nakasulat ang pangalan sa Lamb's Book of Life, sila ang magpapatatak. Ibig sabihin pala, ever since talaga, mga nakatakda silang mapahamak. Ano? Ibig sabihin, napakalalim po ng Panginoon. Kaya ako I believe na talagang may mga pinili na ang Panginoon ever since pa lang. At kung pinili ka, magpasalamat ka sa Panginoon. We are predestined to reign with Jesus forever. Hallelujah. Tingnan nyo, all who dwell on the earth will worship Him, whose names have not been written in the book of life. Yung mga magpapatatak, yung mga magpapakontrol, tandaan nyo, ang role ng Antichrist na mahalaga dito, tingnan natin mabuti, ay ang kontrolin ng buong mundo. Kontrolin ng buong mundo. Hahanga sa kanya yung mga kababayan niyang Hudyo dahil matatayo ang third temple. Hahanga rin ang bala na ang buong mundo dahil sa taglay niyang talino. So, ayan na po. Nagkaroon na po siya ng tinatawag na control. At meron po siyang best friend, ang false prophet. Ang false prophet po, tandaan nyo, siya ang nagtatatak. Siya ang namimilit, no? Siya ang nagpapaulan ng apoy. No, marami siyang tactic ang false prophet na yan. Tandem po sila. Sila po yung unholy trinity na binabanggit. Ang unholy trinity po si Satan, the Antichrist, and the false prophet. Alam naman natin yung original na trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. No? Our God is 3 in 1. At yan ay ginagaya rin ni Satanas. Okay? Sabi niya rito, if anyone has an ear, let him hear. He who leads into captivity shall go into captivity. He who kills with the sword must be killed with the sword. Here is the patience of the faith of the saints, the beast from the earth. Then I saw another beast coming up out of the earth. Ito po yung ito na po yung another beast. Ito po yung false prophet. At hindi naman po yan ang topic natin, no? So, ang topic po talaga natin dito ay yung Antichrist. No? Nasugatan po siya. Ayun po ang pinaka-turning point ng lahat. Nasugatan siya. Then after that, nabuhay siya. Si Satan na po yun. Doon na po niya ipapasok. Doon na po siya mag-ano ng power. Doon na po siya magdi-demand. No? May power siya to demand na matatakan ng lahat. Pero yung false prophet po ang namimilit. Nagpapaulan ng apoy, katakot-takot na mga milagro ang gagawin nito. No? At ituturo niya lahat sa halimaw. Sa original na halimaw. Doon sa Antichrist. Okay? So, yung false prophet, Hudyo rin po yun. So, tandem po sila talaga. Pareho silang Jew. Mga Jew po sila. Kasi ang pinakamatinding batayan po talaga rito, yung tribu ni Dan. Bakit nung bandang huli hindi na po siya nabanggit? Ano po? Hindi na po nabanggit. So, doon pa lang po ay may hint na po. No? Malakas po ang argumento doon. So, gusto ko lang po sabihin, no? Yung mga sinasabi yung dumating na yung Antichrist, wala pa po. Dahil hindi darating ang Antichrist hanggat naririto po ang mga mananampalataya. Ikaw, ako, tayo po yun. Pero pag natagit na po tayo sa rapture, that would be it. That would be the time someone will step out of the way. Nataglay daw niya ang mga solusyon ng mundo. At ito ay yayakapin ng mga tao sapagkat sila during that time ay gulong-gulo. What happened to millions of people that vanished in the face of the earth? Nasaan sila? Kaya gulong-gulo sila. Kaya pag lumabas itong taong ito na punong-puno ng karisma, guwapo, no? 30 anyos, no? Isang Hudyo, talagang minimimik niya si Jesus Christ. Maapil, karismatiko, no? Siya ang pinaka-celebrity. Wala na pong sisikat na celebrity, I believe, during that time. Siya po ang pinaka-celebrity. Siya ang laman ng lahat ng mga social media natin. Kaya, yun po ang mangyayari. Mga ka-good vibes, salamat po. Subscribe, share this video. Okay? Jesus loves us all. Thank you. Hallelujah.